sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa! Hello sa inyo! Grabe naman yung gising pa. Anong oras na? Sa bagay kung galing ka sa shift mo at nag-overtime ka pa. Aha. Grabe na talaga. Talaga. Kasipagan. Correct, dahil talagang gising ka pa. Dahil nga yung iba nating mga ka-vibes ang mas pinipili yung graveyard shifts, yung mga trabahong panggabi na ang kinikater naman nila ay umaga sa ibang bansa. Pero Diba? kasi, ang laki rin talaga ng bayad dahil may hazard pay ka, Aha. kung ano-ano pa, night differential. Yan. Oy, dapat may ganyan kayo kasi pag hindi, isumbong mo yan kay Mr. Benny! Hoy, hindi pa pwede yan. Sabi ko sa inyo, read my letter. Oo, kasi nasa batas yan, di ba, na kailangan meron ka pong night differential pay. Tama. Pero kung naman sa umaga ka, huwag ka nang maghangad pa na kung ano-ano. Oo, meron na sa gabi. Artista ka. Kailangan ng tent. May character yarn. Kailangan ng tent with aircon. Kailangan mo ng hair and makeup artist. Importante yarn. Oy, pero minsan, okay din naman yung iparamdam mo sa iba na nagpapa-importante ka. Ayan. Pero wag lalagpas at sosobra. Oo. Kasi talagang masasabi, Yan. gusto mo ng tent? Oo, ma. Ito. Palo ko sa ulo mo yung tent. Tapos bigyan ka ng tent. Pero alam mo yung tent na yung micromatic ba yun? Yung para sa mga tindahan. Iba, tall na naman. Oh, yun eh. pwede ka na dan. Gusto mo yan. Diyos ko, Artista tent. At yun din sa lahat ng ating mga ka-vibes, di ba? Na mas okay sa kanila yung something na trabaho, hanap buhay na racket na talagang parang hindi naman makikita dito sa Pilipinas. Pero dito ginagawa, di ba? Ay, oo. Yung ano ba yung tawag sa ganyan? Yung mga virtual, Virtual assistant or VA. Di ba? Ang ginagawa nila, kumukuha po sila ng client sa ibang bansa. Tapos ang sahod, alam mo may kaibigan ako, kumikita siya, 200,000 pesos. Sa pesos? Per month. Wow, laki yun ha? Oo. Malaki yun. Actually, personally, na-experience ko yan. Hindi yung 200. Hindi 200. Na-experience ko kumita dati ng 100,000 kada buwan. Dahil sa Upwork. Pero ang ginagawa ko nun, malaki kasi kalta sa Upwork. So pag nakakita ka na ng mga kliyente doon, nagvo-voice over ako dati. As sinasabi lang doon na, "Hi, welcome to my YouTube channel." Mga ganun-ganun lang. Oo, aartihan mo lang. Magpapanggap ka lang Amerikano. Tapos ayun, bayad nila ang laki. Oo. Alam mo yung isang kasamahan ko dati sa previous work ko, nag-offer din siya ng ganyan. Sabi niya, kung wala ka pang ibang mahanap na trabaho o gusto mo ng racket, ito pwede to. May binigay siya sa akin na website na doon ka maghahanap ng mga racket. Yung mga fever, may mga ganyan-ganyan iba. Parang ganun. I-offer mo yung sarili mo. Kumbaga, magkakaroon ka ng something portfolio. Ayan. Parang may mga demo ka na i-upload doon na, ay, sino tong Kiko Kalikot? Mukhang gwapo. Pero yung mga nandun, ibang bansa. Ganon. We're looking for ganito. John. Ganon. We're looking for Eme. Yan. Voice over artist. Madalas ang hinahanap nila dyan mga editor. Pero alam mo, nanganganib kasi minsan yung trabaho ng pagiging virtual assistant. Kagaya sa voice over. Alam mo, from 100,000, naging zero ang sahod ko the following month. Oo. After ng pandemic. Because nagkaroon ng AI. Kaya nang magsalita ng AI, ilalapat ko lang yung script. Tapos kaya niya na magsalita, "Hi, I am ganito. From this ganito. Welcome to this channel." Pangit yung boses, monotonous, pero not bad. I mean, di ba? Pwede nang pagtyagaan. Pwede na. Pero kasi ang disadvantage ng AI, walang emosyon. Oo naman. Di ba? Unlike talaga ng totoong tao. Oo. Iba pa rin talaga kasi ang boses ng totoong tao kumpara sa AI. Pero ang AI kasi, kung gusto mo talaga ng mabilisan, instant, yan, AI talaga At saka ang pwedeng mag-offer. Tipid. May Yan. mga pros and cons naman talaga. Pero aminin natin, pag AI kasi, ang bilis talaga ng turnaround. Ako dati nakakapag-deliver ako. Halimbawa, may script na kailangan ipagawa. Medyo, sabihin natin pag-rush, mga 10 minutes, 20 minutes. Ang Pag bilis, medyo ano? mahaba, ako ganun. Pero pag voice over, ang turnaround yan, agad-agad yari. Oo, tama, Ipaprocess tama, lang tama. niya. Oo. Kaya ang hirap talaga. Kailangan tayo mag-evolve at feeling ko kailangan magkaroon ng regulation. I think there was a time na ang YouTube, sinabi nila na hindi magmamonetize ang content nila sa YouTube kapag AI voice over. Ayan na. So, nag-set na sila ng paunang rule. Oo, may ganon. Nabasa ko yun eh. Pero, it was 2 years after ako naapektuhan ng AI.
Di ba ang hirap? Kasi pag talaga pinayagan natin ng AI na mag-take over, wala nang saysay ang creativity ng tao. Tama, olats ang tao. Diba? Mawawalan ng trabaho kahit video editor. Oo. Ngayon, isipin mo, yung photo editor dati, papatanggal mo lang yung bilbil mo sa kilikili, magkano bayad doon, di ba? Oo. Pag kinasal ka ngayon, i-run mo lang. Lagyan mo lang siya ng ng prompt. ng command. Can you please remove my fats? Oo nga, no? Alam na niya, nag-generate na niya. Walang kalikalikot doon, Bin. Ako, matakot ka na kalikot. Oh my God! Extinction ko na! Hindi na kailangan kalikutin. Automatic na siya. Ang galing, ano? Yan ang kinaganda ng teknolohiya. Pero ang disadvantage nito sa kabilang banda, nawawalan ng saysay, yung totoong tao. Oy, nako, Nawawalan ng emosyon, nawawalan ng Oo. importansya, nawawalan ng respeto. yung mga tsopera na nakikinig sa atin ngayon, baka sabihin, safe ako. Taxi naman ako Di ka sure. Di, alam mo, sabihin ko sa'yo, hindi tinatakot kita. Oo, kasi ito rin naman yung dating iniisip natin, hindi kami maapektuhan yan. Yung para mga sci-fi movies Oo. na kaya magmaneho. Uy, pero alam mo, isang araw nasa Car Expo. May mga sasakyan na from China, kayang mag-self-drive. Huh? Mag-isa na. Maski kasama mo, jowa mo, may gawin kayo sa likuran, ipagmamaneho ka na sasakyan, walang driver. Pero ngayon, di ba nag-exist na siya? May mga sasakyan na may, tawag doon? Autopilot ba yun? Autopilot, Oo, self-drive. self-drive. Grabe Pag nakahagip ng pusa, sinong mananagot? Oo, yung sasakyan? Oo, sino sisisihin? Yung may-ari? Pero mga kabayos, Hirap na kasi lahat naman ng bagay pwede mag-malfunction, di ba? lahat yan may sige ha. Discrepancies. Lahat yan may disadvantage. So, doon lang tayo sa saktuhan lang, di Buti ba? na lang wala tayong pambili. Oo nga. Maswerte pa rin kami, wala kami pambili. Sa Pilipinas, matagal pa yung self-drive na yan. Kaya sa mga tsuper, Hoy! magdiwang dahil may trabaho pa tayo. Correct! At sa lahat ng ating mga ka-vibes, ikaw man ay tsuper o hindi, dapat pa rin maging masaya at maging appreciative sa lahat ng mga bagay, maliliit man o malaki. Dahil yan pa rin ay matatawag nating blessing. Yeah! Tama naman. Kaya enjoyin ang biyaya. Hoy! Sa saliw ng musikang handog namin sa inyo ngayong umaga. Correct! Dahil hanggang alas 12 nyo kami maririnig kasama ang malupit na duo, DJ Alex! At syempre, ang pinakamakulit mong tito sa radyo, DJ Kiko Kaliko. Dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes. Ang lupet!